Faces. Louder. Very good. Ang comment ni Mami Eunice dun sa pagtuturo ko ng speech sa anak ko ay pag ginawa niya yon sa 1-year-old niya, baka hindi makakain. Kasi nga, hindi ko binibigay yung gusto ng anak ko hanggat hindi niya binibigkas yung first sound ng first letter ng syllable. I hope you don't mind. Ito yung videos ng anak ko for your reference. Get letter B. Get. Where's letter B? Letter B. Where's letter B? Oh, get. Really, Mama. Oh, where's letter B? That's letter B. That's letter B. Very good. Faces. Louder. Very good. The B says. Louder. Very good. The C says. Very. So, nakita mo at 10 months old, marunong na siyang maka-recognize or alam na niya yung alphabets. Tapos, doon naman sa sumunod na video, she was 14 months old, alam niya na ang phonics from A to Z. So, madali na lang sa kanyang mag-pronounce or mag-pronounce ng mga sounds kasi nga, alam niya yung phonics. So, napaka-crucial talaga ng phonics na ituro sa mga bata. Kasi mas madali yun kaysa yung pinaka-letter na babasahin mo. So, sound. Sound yung marinig niya. So, madali na lang sa kanya nasundan ako. Although, hindi pa niya totally na i-correlate yung sentences niya perfectly. Doon naman, Mami, pwede mo siyang itry, pero wag mong i-force yung anak mo kasi magkukos yan ng distress sa bata. So, kapag the next time na ginawa mo yan, magiging traumatic experience na yan sa kanila. Ang tendency, baka hindi pa siya matuto. So, kapag kung tingin ko, kung itry mo siya sa food, tapos hindi siya nag-work, halimbawa, gusto niya ng fish or ng chicken, tapos tinry mo yun sa kanya, sabihin mo muna chicken or fish, tapos ayaw niya, nakikita mo irritable siya or ayaw niya talaga, huwag mo na lang pinitin, huwag mo siyang i-force. Pwede mong gawin, Mami, is si Miss Rachel. Yung toy niya, lalo na yung mga gantong toy, ilagay mo sa taas. Yan, ilagay mo dyan. Lagay mo sa mataas na hindi niya maaabot. Di ba, halimbawa, yung anak mo gusto niya yung ganitong toy. So, ang gagawin niya, ipapakuha niya, like, kung hindi pa siya nagsasalita, So, yun yung pwede mong gawin sa kanya. Pakuha mo to, sabihin mo, can you please, 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 get Miss Rachel, or give me the doll, ganon, ganon yung pwede mong gawin. Tapos, ibibigay mo na sa kanya kapag sinabi na niya. Kapag natutunan niya yun, araw-araw mong gawin, or any object na ituro niya, tapos bago mo ibigay, papagawa mo muna yan sa kanya. Pero, remember, Mami, na pag ayaw niya, wag mo siyang i-force, pwede mo siyang ulit-ulitin na gano'n. Yun kasi yung nag-work. Magkakaiba tayo ng baby, magkakaiba tayo magkakaiba ng understanding at saka ng pace yung anak natin, at saka ng method, ng approach. Maaaring mag-work siya sa akin, maaaring din naman hindi mag-work. Yun, Mami. Hindi ako health professional, ah. Tsaka baka sabihin ng iba, ay, gano'n, late na yan, yung anak ko, ganito ng edad Tapos, yung anak ko mas bata pa sa'yo, pero alam na niya lahat. Ang dami na, 50 words na yung alam niya. Well, I'm happy for you. Pero my child is on different pace. And kung mas advanced yung sa'yo, well, I'm happy for you. But my child, as long as hindi naman siya nagkukos ng concern, well, okay pa yun. Katulad yan, 17 months old siya. 17 months old, Mami, yung baby ko. Saka 17 months old niya pa lang dun sa video. And alam na niya sabihin, marami na siyang alam na words, at least 20 words. So, hindi siya sign ng speech delay or late talker. Kasi ang normal range ng 17 months old is nakaka-pronounce na, alam na at least 4 to 6 words. Delayed naman siya kung hindi siya nakakapagsalita ng at least 10 words by 18 to 20 months. At kapag 50 words hindi pa niya alam, at least 50 words by 21 to 30 months old, yan yung sign na speech delay. Again, always consult your pediatrician or speech therapist. I am not a professional. This is just based on my credible research. At siya, anak ko, 6 months pa lang, alam na niya magsabi ng mama. So, hindi siya speech delay. Yun yung sign na, isa sa mga signs na hindi rin siya speech delay. Hindi rin kasi ako masipag magturo 1 minute a day ko lang siya natuturuan sa loob ng isang araw. So, yun lang, Mami. And I hope na kung ano man yung siguro question mo sa anak mo or something na concern mo, sana ma-address. Don't worry kasi may different pace naman yung mga anak natin. Basta dun sa sinabi ko, hindi nag-range siya dun. So, andun siya sa borderline. So, safe pa naman yung anak. Yun lang. Thank you.